Hello, good morning, good afternoon, good evening mga kamabayan. Kumusta ang lahat, Yung mga nababahaan diyan sa Pilipinas, kumusta po kayo? Dito tayo mga kababayan sa press briefing ni Auntie Claire. Dahil nga sinabi niya dito nagsisinungaling daw, fake news daw. Fake news. Si Kong Igay nung sinabi ni tawag dito ni Kong Igay na kinausap daw siya ni Secretary Vince na hindi daw ah, alisin daw ng budget yung kanyang distrito. Pakinggan natin. Naging spokesperson siya ni Secretary Vince. Tandaan natin, nung nag-privilege speech si Kong Igay patungkol doon sa kinausap din siya na nababastusan siya, no? Ni Kong Sandro, nag-privilege speech siya doon, hindi naman dininay ni Kong Sandro yon na kinausap siya. Anong mga pinagsasabi nyo mo? Bakit parang naka-align ka sa kabila? 'Di ba? Sinabi ni Kong Ega yon sa privilege speech niya na hindi daw nagugustuhan ng majority leader yung mga kanyang mga pinagsasabi patungkol sa mga pamalakad ng administrasyon ni Bongbong Marcos. So pakinggan natin, hindi lang spokesperson ng Malacanang si Auntie Claire o si ICC. Spokesperson din siya ni Secretary Vince. Ang galing. Radyo Pilipinas. Yusek, good morning. Pahabol na lang po. Kasi sa isang panayam, sinabi ni Congressman Erice na pinagsabihan daw siya ni DOTR Secretary Vince Dizon na DOTR? isi-zero allocate DPWH, sir! DPWH, nagkamali pa to, DOTR daw. daw siya amid his request na isang proyekto doon sa C3 sa may Caloocan. All dito, Yusek, nakakausap niyo ba si Secretary Vince at talaga bang sinabi ni Secretary Dizon yun kay Congressman Erice? Actually po, nung nadinig ko... Ito naman si yung reporter, dapat tanungin niyo si Secretary Vince. Mismo si Secretary Vince yung tanungin niyo. Bakit tatanungin niyo yung spokesperson ng Malacanang? Hindi naman siya spokesperson ng Secretary ng DPWH. na sinabi po niya yan, na siya daw ay nakausap, na pagsabihan ni Secretary Vince Dizon na siya ay magkakaroon ng zero allocation dahil siya daw ay nakakapanira sa gobyerno dahil sa kanyang mga sinasabi. So, ang una ko pong ginawa ay hindi tayo muna nagbigay ng anumang komento, tinawagan mismo natin si Secretary Vince Dizon at ipinaalam natin kung ano ang tinura nitong si Congressman Erice sa isang panayam. At yan po ay pinasinungalingan mismo ni Secretary Vince Dizon dahil hindi po niya nakakausap si Congressman Erice patungkol sa kanyang pagbibintang. At hindi naman po makakapanira ang mga sinasabi ni Congressman Erice sa pamahalaan, lalong-lalo na kung ito naman ay puro fake news at walang basihan. So, walang magiging dahilan para siya ay katakutan at hindi natatakot ang gobyernong ito sa anumang pagbabatikos. Dahil kung anuman ang mga mensahe ng ating mga kababayan, yan naman po ay tinatanggap at inaalam ng Pangulo para malaman kung ano ang kulang, kung ano ang dapat. Alam mo, si Claire Castro, no? Hindi naman sinabi, no, ni Congressman Erice, nakatakutan niyo siya. Nagbibigay siya ng komento sa pamamaraan, no, na naririnig niya kung ano yung hinaing ng taong bayan. Dahil siya yung may resource, siya yung mga siya yung na-interview, no, kinukuha yung panig niya ng ibang mga mainstream, no, at andun siya mismo sa ground. Naririnig niya yung hinaing ng taong bayan. Yun naman yung sinabi niya. Sinabi niya ba nakatakutan niyo siya? Hindi naman na. Ba't kayo matatakot? Kayo yung hari-harian diyan. Kayo yung makapangyarihan yung presidente ng Pilipinas. Napaka-exage nitong magsalita, no?
Hindi po natatakot yung gobyerno. Ba't kayo matatakot sa gobyerno? Bakit matatakot yung gobyerno sa kanya o administrasyon ni Bongbong Marcos? Hindi niya sinabi yun. Sinabi niya sa iyo na kung sana, alam niya, taga-Caloocan ka rin daw, na kung alam mo or naririnig mo yung hinaing ng taong bayan. At saka paano mo masasabi na fake news siya? Nagsalita na ba mismo sa bibig, ha, ni Secretary Vince? Dapat si Secretary Vince no ang magpatunay na hindi sila nag-usap, na hindi niya sinabihan si Congressman Erice na isi-zero yung budget ng kanyang distrito. Dahil ang akala ninyo no ng mga kaalyado ng presidente makadidies na siya. Kasi yun yung iniisip ninyo eh. Yun yung iniisip ninyo. Na kapag naging kritiko ng administrasyon ni Marcos, DDS ka agad. Wala kayong ginawa kundi DDS, 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 DDS. Kasalanan lahat ng DDS. Kasalanan lahat ng mga Duterte. Kayo, wala kayong kasalanan. Malilinis kayo. At gawin. Pero yung mga mensahe na walang basihan, Paanong walang basihan? hindi po to nakakapanira. Paanong walang basihan, Yusek? Yun nga yung hinaing ng taong bayan. Yung sinabi niya, bakit nakasuhan na ba si Martin Romualdez? Hangga't hindi pa nakakasuhan si Congressman Romualdez, hindi fake news yung sinasabi niya. Sa pamahalaan. Hindi to nakakaapekto. Pero dapat po na ituwid. Dahil mayroon nagmamalaki kung ano-ano ang sinasabi sa pamahalaan. Bakit hindi na ba pwedeng magbigay ng komento? Ikaw lang? Pwede? Ganon? Ayos din to Yun pala, galing lang sa kanyang sariling bibig na walang anumang Hindi galing sa sarili niyang bibig. Hinaing ng mamamayang Pilipino yon. Dahil andun siya mismo sa ground. Alam niya, naririnig niya. Siya lang yung nagsasalita. Kasi nga, siya yung nagbibigyan ng pagkakataon, binibigyan siya ng resources ng mga mainstream media na magsalita. Ini-interview siya. Ikaw gusto ikaw lang ang magsalita, ganon? Di na sila pwedeng magkomento kahit nakikita nilang may mga mali. Makinig ka ngayon, sa hearing sa House. Yung nalulugi sa Pilipinas na isang taon, 13 trillion na. Doble sa budget ngayon ng 2027. ebidensya. Pero ang sinasabi ni Congressman Erice doon sa interview, Yusek, kung ano lang daw yung sentimiento ng tao, yun lang yung sinasabi niya. Correct. Yun lang naman yung sinabi niya. Yung sinasabi naririnig niya. Yung mga sentimiento o hinaing ng mga kababayan natin. May mga nagsisi na nga na binuto si Marcos Jr. dahil hanggang ngayon akala nila may pagbabago, hanggang ngayon baha pa din sila. For example, sabi raw nung mga sa sentimiento, wala naman daw mangyayari doon sa flood control. Ng mga tao, sabi ng mga tao. Pero yun ini-air niya lang. Base na din doon sa damdamin ng mga taong bayan. So, dyan pa lang maliwanag na nung hinanapan natin siya ng ebidensya. Tingnan mo to, Yun nga yung hinaing ng taong bayan. Ay wala siyang maipakita. Anong walang maipakita? Hinaing nga nung taong bayan yun. Nagbubulag-bulagan lang kasi kayo. Nung hinanapan natin siya ng ebidensya, maliwanag ang kanyang sinabi sa isang panayam sa channel, sa News 5, na sinabi na laglagan,
na hindi madidimanda o makakasuhan si Speaker Romualdez at dahil laglaga na. Ang Hindi tanong, yun. nakasuhan na ba? Yusek, asan? Tingnan nga natin, tanungin nga natin si ano. Sinungaling to eh. Kasuhan na ba? Abangan nga natin. Maaaring sabihin lamang na base sa sentimiento. I-level up niya ang sarili niya dahil siya isang congressman. So, hindi siya pwedeng iparot lamang kung ano sinasabi ng ibang mga tao na walang basihan. Siya, kailangan ng basihan, kaya natin siya hinahanap ng ebidensya. So, nung sinagot natin siya dito, hinanapan natin siya ng ebidensya, at kung may ebidensya siya, mauna na siyang magsampa ng kaso. Oh, yun lang. Tayo yun na po ay lang. bumabase mismo kung ano ang ating dala-dalang ebidensya, kung ano Yun na ang lang meron. yung sasabihin. Kung may ebidensya kayo, mag-ano na kayo. Magkaso na kayo. Oh, example na naman si Senator Trillanes na tingnan niyo si Senator Trillanes, nagkaso na. 'Di ba? Paano kung sasabihin nila na sa susunod na administrasyon na lang kasi hindi sila nagtitiwala sa ombudsman kasi inappoint ng presidente. Yun din naman yung rason ni Trillanes dati nung si Martires pa yung ombudsman. 'Di ba hindi pa siya nagkakaso? Kasi wala siyang tiwala kasi appointee ni former President Duterte. Paano kapag yan yung iaalibay na mga gustong magkaso or yung mga may mga ebidensya? 'Di ba? Tayo at hindi po tayo dito pamema lang. Mema, ikaw ang pamema. O, ano yan? Nasaktan ka ba sa komento ni Corina Sanchez na mema ka lang? Mema ka lang naman talaga. May masabi. Wala ka namang alam. Bakit ka nagsasalita? Para kay Secretary Vince, spokesperson ka na niya? Hayaan mong magsalita si Secretary Vince na hindi nga talaga niya kinausap, si Kong Egay, sinabing hindi bibigyan ng budget yung kanyang distrito. Siya magsalita. Pabulaanan niya yung sinasabi ni Kong Egay. Hindi naman ikaw yung spokesperson eh. Bago na ngayon yung yung tawag dito, inappoint ka na din? Bago na yung role mo, lahat tawag dito, imbis na spokesperson ka lang ng Malacanang, spokesperson ka na rin lahat ng mga alter ego ng Vice Presidente, ganon? Hayaan mong magsalita si Secretary Vince kasi may sariling pag-iisip at bibig yun, hindi naman siya pipe. So, yun ang pinaka-importante dito. Ebidensya. Follow. So, ayan mga kababayan, Pero, sinearch ko, wala naman eh. Wala pa, hindi pa kinakasuhan. Marcos Romualdez to be charged over flood control scandal. Wala pa, hindi pa nakakasuhan. Malapit nang makasuhan ng ombudsman, si speaker. Yun lang yung mga pinagsasabi dito. Hanggat hindi pa nakakasuhan, wag mong sabihin na fake news yung pinagsasabi ni Kong Egay. At saka hindi ka spokesperson, paulit-ulit. Hindi ka spokesperson. Hindi ka spokesperson. Yusek Claire, Auntie Claire, ICC, kung ano man tawag sa'yo. Diba? Ang galing. So, ayan mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Abangan natin. Kasi nag-uumpisa na mag-hearing patungkol sa mga budget, yung House of Representatives. At sinabi naman ni Kong Egay
natatanungin niya si Secretary Vince Dizon yun. So abangan natin kung hindi ba talaga kinausap or kinausap ba talaga. At sana Secretary Vince magsalita ka. Huwag kang magtago. 'Di ba? So God bless ating mga kababayan. Ano masasabi niyo dito? Sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo? Bye-bye.